May hapon ka natong tanan, ato kapihan nato sa tagsak mo Biblia sa Mark chapter 7 verse 1 to 13. O mamarog ta sa pagbasa sa atong teksto karong hapuna. Again, Mark chapter 7 verse 1 to 13. Akong basahon sa Cebuano nga version, o pwede rin mabasa sa lain-lain na version sa inyong binalang nga Biblia. Akong suldan sa pagbasa. Ang mga Parisiyo o pipila ka mga magtutudlo sa balaod nga gikan sa Jerusalem nialirong kag Hesus. Kung matikdan nila nga may mga tinun-an ni Hesus nga nangaon o nga hugaw kamot sa ato pa, wala sila makapanghunaw sumala sa paagi nga gitudlo sa mga Parisiyo nga buhaton sa mga tao. Kay ang mga Hudiyo god, labi na ang mga Parisiyo, nagtuman man sa mga gitudlo sa ilang katigulangan. Dili sila mukaon kung dili una sila makapanghunaw sa hustong paagi o mukaon bisan sa unsay inigabot nila gikan sa merkado gawas kung makapanghugas una sila. May daghan pang mga sugo nga ilang nadawat o gituman sa mapananglit sa hustong paagi sa paghugas sa mga tasa, mga kulon, mga panaksan, nga bronze o mga higdaanan. Busa, nangutana kang Hesus ang mga Parisiyo o ang mga magtutudlo sa balaod. Ngano ba ang imong mga tinun-an wala man magtuman sa mga sugo nga gibilin sa atong mga katigulangan? Nangaon hinuon sila nga hugaw kamot. Si Hesus mitubag kanila, mga tigpakaron hingnon, wala gayud masayop si Isaiah sa iyang panagna mahitungod kaninyo sumala sa naisulat. Ining mga tawhana nagpasinungog kanako sa pulong lamang, apan ang ilang kasing-kasing halayo kanako. Kawang lamang ang ilang pagsimba kanako kay ang mga sugo nga hinimo lamang sa tao ilang gitudlo nga balaod kuno sa Dios. Ug midugag si Hesus sa pag-ingon, gisilikway ninyo ang mga sugo sa Dios ug mao hinuy inyong gituman ang mga pagtulon-an nga iya sa tao. Ug miingon pa gyud si Hesus, maantigo gayud kamo nga mosalikway sa balaod sa Dios aron lamang matuman ang inyong kaugalingong pagtulon-an. Kay nagsugo si Moses, tahura ang imong amahan o inahan, ug ang magsultig dautan batok sa iyang amahan o inahan, kinahanglan nga patyon. Apan kamo, nagtudlo nga kung ang usa ka tawo may butang nga ikatabang unta sa iyang amahan o inahan, apan mingon siya, kurban kini, nga sa ato pa, iya kini sa Dios, dili na siya kinahanglan nga mutabang pa sa iyang amahan o inahan. Nining paagiya, wala ninyo itudlo ang pulong sa Dios diha sa mga pagtulun-an nga inyong gipasunod sa uban, ug daghan pang mga butang nga sama niini ang inyong gibuhat kamot. Dalay ko na mong langitong amahan, kami mo acknowledge diha sa mga tubangan o Dios sa mong pagkamakasala sa matag kasing-kasing na mo, Lord God, nga desperately wicked, Lord. Way laing makatambal, way laing makaayo, way laing makatabang, kundi ang imo yung Ebanghelyo, O Diyos. Gani, Lord, sa imuhang pagluwas ka na mo, O God, 2,000 years ago, gibayran ang da na matag sala na mo. Ug kami, O Lord God, gitagaan mo kahigayunan karon nga makasimba diha kanimo, makaila diha kanimo, makatuo, makasalig diha kanimo. Usa ka dako nga pribilehiyo, usa ka dako nga grasya, O Dios. Mabisa pa man, Lord God, ang among tagsatagsa ka mga kasing-kasing, prone to wander, Lord God. At Lord, nagpalabaw, nagpalabid, nag-awas-awas ang imong gugma, matag-usa ka namo. Busa, Lord, sa tanang panahon, O God, grasyahi kusog, matag kasing-kasing na mo sa paghinulsol sa among tagsatagsa ka mga kasasala na kasing-kasing, O Dios. O himua ang mga matagkasing-kasing, Lord God, nga mag-awas-awas ang kanunay nga pagpasalamat diha kanimo tungod sa imong pagluwas matag-usa ka namo. Dalaygon ka sa walay katapusan kining pagampo sa ngalan ni Hesus nga mong Ginoo magmanluwas. Amen. Let's be seated. Sa pagkamakasala sa tao, ang iyang kaugalingon permi og natural gyud kaayo nga ang iyang pagabuhaton konektado permi sa intensyon o motibo nga mansado sa sala.
Now, if ang salvation nagtuo ko nga religion rule based, mangando yun ko nga ma-please na ko ang Dios nga mubuhat og pamaagi nga kunuhay nindot maayo sakto para ma-okay tanan akong mga gibuhat nga palpak sala mga kalapasan mga dautan sa una. And then kitungod mo ni akong pagtuo nga kunuhay sakto, mao po niya akong i-influence ngadto sa uban nga mao po ninyong buhaton, mao po inyong isunod sa kuha nga nagtuo ko nga nindot og maayo. And if kung di mo musunod sa akong kunuhay nga ipasunod sa inyo nga sakto og tinuod or maayo, mao po niya akong himuon nga sukdanan aron ikaw or kamo himuon ako kanang ganasugdanan nga i-condemn ka sa wala pagsunod sa akong gituuhan nga maayo o sakto. Now, kini nga panghuna-una, mahulog ngadto sa pagka-legalistic o pagka-moralistic. Nga hypocritical kaayo ang purity o superficial ang iyang holiness. Mao silang mga tawhana nga kusog mo condemn o mo criticize sa ubang tao for not being a follower sa rules as if they're pretending nga nakatuman sa pag-fulfill sa rules perfectly. Ang tendency is kanang ma-undermine nila ang tinuray na meaning sa purity and holiness. So, ang ato pagatunan karon is ang kining Mark chapter 7, verse 1 to 13. Mahitungod sa tradisyon plus sugo sa Dios aron mapahinumdaan ang atong mga dagsa-dagsa ka mga kagalingon nga ang purity o holiness wala magdepende sa pagtuman o pagsunod sa tradisyon, pagtuman sa balaod, sa pagka-active sa church, but kang Kristo lamang. Kang Kristo lamang kita na limpyuhan, na hinluan o na balaan. Kung nailain pa. Kining mga Parisiyo o mga magtutudlo sa balaod, dili ni sila basta-basta mutapok o makiusyuso o mualirong kang Isos kung walay nag-report ngadto kanila sa mga gipangbuhat sa Ginoo dito sa Galilean region. Kining mga panahona ang mga Parisiyo nakailanan ni Hesus. Ug intensyon nila nga maniid sa mga gipangbuhat o gipangtudlo ni Hesus tungod sa ilang nagkadako nga kalagot o kasina ngadto sa Ginoo. Ug ato na makita sa mga previous chapters sa Mark chapter 2, Mark chapter 3, kung diin naanay mga na-establish nga patterns of tension between Jesus and the Pharisees. So, kini mga tawhanan ni alirong kang Hesus dili tungod nga ganahan sila maminaw sa mga panudluan ni Hesus, but maniid og mamantay kang Hesus og manglista kung unsay ilang makita nga mga violations against sa balaod. So, nianha sila, nialirong sila para mo criticize. Ug tuod man na sila mga namatikdan nga sa ilang pagtuo nakalapas sa panudluan, especially ang mga disipulo ni Hesus nga nangaon nga hugaw ug kamot. Nga sa ato pa wala sila makapanghunaw sumala sa paagi nga gitudlo sa mga Parisiyo nga angay buhaton sa mga tao. Now, do you think kini mga Parisiyo concerned kayo ngadto kang Hesus ug sa iyang mga disipulo regarding sa ilang hygiene and sanitation? As if mura sila mga inspector sa Department of Health nga nag-conduct sila inspection sa grupo sa Ginoo and mutan-aw sila sa mga listahan nga uy, na nagkinamot nga nagkaon. Di ni pwede. X. So, dili sila concerned sa physical health, dili sila concerned sa hygiene sa mga disipulo ni Hesus nga nangaon ug hugaw kamot. Wala sila kanang concern medically. Kung maglain man ilang tiyan, wa sila ipakiana.
Ang ilang concern is, more gini, dili dapat i-disregard ang tradisyon of ritual cleansing nga gisugda na sa katigulangan o gipractice na sa dugay nga katuigan. More gini lang concern. Bahalag, magkalibanga mo diyan, nangaong nila hugo yung kamot. Wa sila pakyana. Ang ilang pakyi is ang tradisyon nga gituuhan lang nga sakto. Last week, na-mention ni Pastor Paul about aning tradisyon sa ritual cleansing nga gimugna na sa mga Hudiyo an extra biblical law nga ni-exist during the Babylonian captivity. And then, nahimong kasulatan nga dapat ipadayon o i-practice sa mga Hudiyo. Pero, ang Mosaic Law, walay sugo nga nagmando nga maghugas sa kamot before mo kaon, except sa mga pari, before mo kaon sa mga halal. Importante kayo ang pagpanghugas sa kamot. Kita karon manghugas dito sa kamot kay lahi na ang kuan karon. Ni-upgrade na po ang bakterya. But it has nothing to do with inner purity and personal holiness. Pero kung tinuod pa ni ilang tradisyon nga maka-limpyo sa inner purity o sa personal holiness sa tao, siguro magsigir suga panghugas na rin. Gawas na doon, maghugas na po, ligo na po, para lang limpyo po yung or manarbaho na lang kung tighugas o plato, okay? Magsige magpanghugas. Or magkarwas boy, magsige mo sila panghugas. So, murag, daghan sigurong malangit nga tighugas. Pero di man tinuod, daghan pong nalangit, daghan pong na-impyerno nga may kay manghugas. Kaya mo may lagituhan ang pagpanghugas is malangit pero di ay. Daghan king limpyado dito sa impyerno. Pero ang concern sa mga Parisyo, more gini dili putlon ang tradisyon kay nahisulat na kini og balaod na kini sa Israel. Bakit pa ni John MacArthur sa iyang commentary regarding sa tradition of the elders. This body of extra-biblical laws and interpretation of Scripture had actually supplanted Scripture as the highest religious authority in Judaism. So nagmugna-mugna lang sila og balaod para ipuli nila or i-connect nila sa original nga balaod. Unya kining ilang gimugna nga balaod himuon nilang mas superior pa sa tinuray nga balaod. Kay ang tinuray nga balaod patay man. Unya kining ilang gimugna nga balaod is pwede ra mabayaran. Na certain amount na ay equivalent nga amount. So unsang lay paagi ning mga paghugas nga gitudlo sa mga Pariseo nga angay nga buhaton sa mga tao. So ato ning i-review sa Old Testament nga gituuhan sa mga Pariseo nga makapalimpyo kanila. And ato pong tan-awon kung naa ba gining balaod sa pagpanghugas sa kamot. So mo ni ang mga sugo sa Dios na atong ipanglista nagikan sa Old Testament ang Exodus chapter 30 verse 17 to 21. Dili na ako pang basahon kung unsa nila yung mga kuanan ni mga context ani. Exodus 30 17 to 21 ang mga pari gi-require nga manghugas sa kamot o tiil before mosulod sa tabernakulo or templo. Na imagine na karon sa New Testament we are called priest. Natay priestly duties. Before mosulod aning atong fellowship center karon dapat ligo mo. Katong way ligo di kasod. Leviticus 15 and Numbers 19 isubmerge sa tubig ang tibok lawa sa tao kung makahigap o patay. O katong mga naka-recover sa disease isubmerge sa ngin tibok lawas. Leviticus 12 katong mga bag-ong nanganak nga inahan kini taas kini ilang cleansing period. Kung lalaki ilang anak 40 dias ilang cleansing period. Kung babae 80 adlaw taas kayo. Leviticus 14 katong mga nangaayo sa leprosy
Nanglan maligo, nga wisik-wisikan sila tubig nga naiabo sa sinunog nga baka. Numbers 19, verse 11 to 22, katong mga naa duol sa pateng lawas or naa sa haya, hugaw siya for 7 days. Leviticus 16, verse 4, ang mga pari mo undergo special purification before sila mo serve. Kinahanglan limpyo ang ilang isulob, unya anointed with oil. Leviticus 13, verse 47 to 59, hugasan o wisik-wisikan o tubig ang mga gamit niya, mga sinina, labhan, and kung naimansa ang sinina, nga di matangtang, sunugon ang sinina, kaskis lang sinina. And lastly, kaning Leviticus chapter 16, nga kini mga punong pari, mga high priest, nga mo perform og mga series of ritual cleansing in the Day of Atonement. So wala tayong makita nga balaod sa Dios nga kanang specific kayo nga nagmando nga maghugas sa kamot sa di pa mukaon. Pero mao ni ang ilang naandan nga sayop nga gipanunod sa katigulangan. Nga sa ilang pagtuo, maayo ug sakto, nga dili sila mukaon kung dili una sila makapanghunaw sa hustong paagi o mukaon, bisan unsa inigabot nila gikan sa merkado, gawas kon makapanghugas una sila. Mo nilang gustong i-apply ngadto sa mga katawhan sa Diyo nga dili pwedeng putlon kini nga tradisyon. Ug tungod kay mao man ni ang ilang gituuhan nga maayo ug sakto, natural lang gayud nga mogawas ang ilang pagka-legalistic, nga ipatuman gayud ang sinunod nga tradisyon, nga walay pagsupak. Mogawas po ang ilang pagka-moralistic nga sundan ninyo kay maayo nga mong gibuhat kay nagtuman ni sa tradisyon. Ug kini mga Parisiyo, mga magtutudlo sa balaod, di sila basta-basta nga mga tao sa Israel. Aduna ni sila authority. Aduna ni sila authority nga mo question kung kinsa to mga tao nga wala isunod sa balaod sa Israel. So muna nga, biduol sila kang Hesus, kini mga Parisiyo mga magtutudlo sa balaod ug nangutana. Mo nila pangutana, ngano ba ang imong mga tinun-an wala man magtuman sa mga sugo nga gibilin sa itong mga katigulangan? Nangaon hinuon sila nga mga hugaw kamot. Again, dili ni sila basta-basta. Dili ko ni basta-basta nga pangutana. Kung ang ordinaryo nga tao nga mangutana ingon ani, basically ang iyang desire agad is para naa siya mahibaluan. Na siya gustong maklaro, daghan siyang masabtan, o daghan siyang makatunan. Pero kini mga Parisiyo o kini mga scribes, nangutana dili tungod kay para daghan silang mahibaluan, daghan silang maklaro, daghan silang mga masabtan, daghan silang makatunan. But kini nga pangutana is a leading question nga nag-presume ngadto kang Hesus, laban kang Hesus ug sa mga disipulo nga mga ignorante sa balaod, mga ignorante sa kasulatan, walay pagtahod sa tradisyon, walay alamag sa balaod, mga rebelde sa sugo sa Dios, mga supakiro, mga hugawan. Now, if nahitabo nga si Jesus dili Dios o tungod kay dili siya Dios, dili siya omniscient, posibilidad, muhilom na lang siya. Okay? Kani mga tao ka na, naabi, authority nga mo question. Di ba basta-basta kining mga nangutana sa iyaha? Kining mga Parisiyo, mga scholar, mga theologian, mga scribes, mga teachers of the law, mga interpreter of the law, person with authority. Pero, nasayod si Jesus sa matagkasing-kasing sa mga tao. Nasayod siya kung unsa kangilad ang kasing-kasing sa tao. Nasayod siya kung unsa ka maayo mo
mo manufacture ug bisan unsang sala ang kasing-kasing sa tao. Jeremiah 79, ang Ginoo lang ang makatukib sa kasing-kasing sa tao. Ang kasing-kasing sa tao walay makalabaw sa pagkamalimbungon ug labihan gayod kadautan. Gani atong kagalingon, gilaron la sa itong kasing-kasing. Maunay tag-ilad sa itong kagalingon. So nasayod siya kung unsa ka hipokrit ang kasing-kasing aning mga Parisiyo o mga magtutudlo sa balaod. So muna nga gitubag sila ni Hesus, mga hipokrito! Wala ngayon masayop si Isaiah sa iyang gipanagna, mahitungod ka ninyo. By the way, ang Ginoo, siya mismo ang naghatag og mensahe ngadto kang prophet Isaiah 700 years ago. Para isulat o isangyaw sa katawhan ang mensahe sa Dios para mapahimangnuan o mamanduan ang iyang katawhan. Pero kining mga Parisiyo ug magtutudlo sa balaod, susama sa ipanagna ni Isaiah, grabe kayo pasidungog sa Dios, pero kutobra sa istorya, kutobra sa bakbak. Pero ilang kasing-kasing layo sa Dios. Ang ilang pagsimba sa Dios walay pulos. Kaya mga sugo nga hinimo lamang sa tao, ilang gitudlo nga balaod kuno sa Dios. Ang mga sugo sa Dios, ilang gisilikway, ug mao hinuon ang ilang gituman ang pagtulunan nga iya sa tao. Ang dugang exposition ni Jesus against mga Pariseo ug sa mga scribes nga maayo kayo mo sa likway sa balaod aron lang gyud matuman ang ilang kaugalingong pagtulunan. Example sa ilang dili mao nga pagtulunan kining kurban. Usa ni sa tradisyon sa Israel kining kurban. Kung usa ka tawo naibutang nga ikatabang unta para sa iyang ginikanan, pero mo-declare siya nga iya kini sa Dios. Ako ning i-offer sa templo, ako ning i-dedicate nato sa templo. Exempted na siya sa silot nga kamatayon kay ang Mosaic law nagaingon man nga tahoro ng amahan o inahan o ang nagsultig dautan against sa iyang ginikanan pagapatyon. Yung anak ka stricto ang balaod sa Dios nga mo sulti tag bakti, mo dishonor ta, mo disrespect ta sa tong ginikanan, patay ang bayad. And responsibilidad sa anak, ang tabangan ang iyang ginikanan, especially kung ang ginikanan niya is wala gyud kanang dili na able nga mangita pagpanghinabuhian. Kaya kung kaning tao nga nahimo siya madunahan sa iya siguro mga paningkamot nga wa niya i-acknowledge ang grasya sa Dios sa iya sa mga pribilehyo sa iya, and then lahi ang iyang kasing-kasing na siya conflict sa iyang ginikanan, and then ang iyang ginikanan tabagonon pero dili siya ganahan mo tabang, ining tawhana is labaw pa sa nagsultig, labaw pa sa tao nga nagsultig dautan sa iyang ginikanan, kay mas gipaantos pa hinuon niya ang iyang ginikanan sa kalisod, and qualified siya nga patyon tungod sa gibuhat niya nga sala against sa iyang parents. Pero kining mga Parisiyo sa Israel nagmugna o balaod para di mapahamtangan sa silot nga kamatayon ang tao. Muning nay kurban sila, murag naay something nga alternative nga balaod. Pwede ra siya mo donate sa iyang wealth.
Ngadto sa templo, yung dadon sa templo ang iyang kuan, ang iyang gusto niyang i-donate, niya i-declare na korban kini or iya kini sa Dios. Then free na siya sa sala. Dili na siya paninglon o kamatayon. Dili na siya, wala na siya kalapasan sa pag-dishonor sa iyang ginikanan. O dili na po siya kinahanglan nga mutabang sa iyang ginikanan. Tungod ani nga balaod nga nagtuo ang mga Parisiyo, mga magtutudlo sa balaod sakto. So mo ni usa sa mga gi-expose sa atong Ginoo ngadto sa mga Pharisee o mga magtutudlo sa balaod. What a sanctimonious Pharisee! They're breeding in a generation of a sanctimonious people. Tungod kay niining paagiha, wala nila itudlo ang pulong sa Dios sa panudloan nga ilang gipasunod sa uban. Ug daghan pa mga oral traditions nga ilang gipalabaw kay sa balaod sa Dios. Ingon ana ka twisted ang ilahang pag-practice sa pag-apply sa balaod sa Israel. So naukay na hinuon ang ilang mga binuang. Naugkat ang ilang mga tinaguan, yung mga sayop nga panudluan. Yan, kato mga Parisiyo, mga scribes, wa baka to sila magbinasulay. No, ikaw good, kung ilabtan nga nangaon naman na sila, lagwan sila hugas do. Tanawa na, nabulabog na doon. Embarrassed. Daghan kay mga tao nakadungog sa tong palpak. Wow, anda dali. O ang uban ka, o baka sila kanang naginulsor ba, naka-realize ba nga? Bitaw, no? Ano ba? Ha? Kita man si Jesus akong kasing-kasing nga mupasinungog ko siya puto braman sa bakba. Layo raman sa kasing-kasing. Unya akong pagsimba sa Dios, walay pulos kay mas gipalabaw na ako ang balaod sa tao kaysa balaod sa Dios. Unya gisugo na gipatuman ako ang pagtulunan sa tao ug nya gisilikway na ko ang balaod sa Dios. Wala ba kay mga naabot nga mga ingunana nga kasing-kasing sa mga Pariseo gawas itong magsinikhanay sila nga, uy, nawawan, tas nung gibuhat na, hilang mo dito na nangaon, namatag sila diha. Is Jesus against the oral tradition of men and the commandments of God? Dili. He's against the Pharisees and the scribes nga nag-elevate sa oral tradition o ilang ginalify ang Word of God. Di siya against sa oral tradition, bisan sa commandments of God, the laws of God. Against siya sa mga authority, person with authority nga ilang i-elevate ang oral tradition of ritual cleansing nga ilan na nahong ginalify ang Word of God. Kita din hinapot yung mga lain-laing tradisyon. Pero angay na itong masabtan nga dili dapat mulabaw ang tradisyon sa Word of God. Kinahanglan reminded na permi. The Lord is against hypocrisy and legalism. He is against the teaching that will lead the people to the path of sanctimoniousness. And sa atong mga nakita nga mga issues dinhi sa passage, kining oral tradition sa mga tao regarding sa ritual cleansing, issues na siya. Kining religiosity but not by heart, issues na siya. Kining korban, etc. pa, daghan pa kay sila mga traditions nga mas gipalabaw nila sa balaod sa Dios nga kining mga issues mo lead nga to hinuon sa mga tao padung sa pagka-hipokrito.
man's best past life is pastime is hypocrisy. Dili siya kanang atong naandan nga ang pastime sa Pilipino is what? Chismis, hypocrisy. Magsigig lingi-lingi itong kasing-kasing, magsigig pamantay o si saktong di, magsigig likoy, magsigig plaktoy ng itong kasing-kasing. Magsigig tag pamantay sa laing tao, magsigig tag tanaw sa itong kagalingon nga, uy, mas labaw ta sa uban. Magsigig tag pang-condemn, magsigig tag pang-criticize sa uban. And that's our heart is. Jesus is not against Christian and He's not against the law either. Knowing nga, daghan kayo mga ni-accuse sa Ginoo nga law breaker daw siya. Especially kini nga passage nga supak daw ang Ginoo sa ritual purity. O kanang pagpanambal niya sa adlaw nga ipapahulay. Kini nga passage usa ni sa mga kanang gihimo nilang ground na law breaker daw ang atong Ginoo. Dili siya law breaker. Matthew chapter 5 verse 17 to 20, Jesus came not to abolish the law or the prophecies, but to fulfill them. Si Jesus ang gipropesiya sa mga propeta sa una nga mahitabo. Si Jesus ang siya ra gyud ang makapulfill sa balaod kay kita lisod, makapulfill sa balaod sa hingpit nga pagpulfill. Lisod kaayo. So He came to fulfill. Wala siya pag-ari sa pag-abolish and dili siya against sa balaod. So, nasayon ng mga Parisiyo kung unsa ka-strikto ang balaod sa Dios. So, muna nagmugna silang extra biblical law nga pwede rang masingil o kwarta kung kinsa tong makasala. Kay, we know, nga ang balaod sa Dios, di man masingil sa kwarta, di man masingil sa good works, di man masingil sa offering, di man masingil sa kung sa atong i-donate. Kung makasala ta sa balaod, ang kabayaran sa sala is patay, kamatayon. The wages of sin is death. Kung mabayaran pa lang o kwarta, wala. Daghan king naning kamot karon na makakwarta para lang mabayaran ang iyang sala. Alaot itong mga kubre. Di gid siya malangit, kaya si kwarta. So muna nga, nagbuhat sila, nagmugna sila extra biblical law. Si Jesus, gitawag nato na Savior. Siya ang nag-fulfill sa buluhaton, sa bulaot. Na di nato kaya ang buhaton. Pirmit ang palpak. Di nato makumplito ang pagtuman sa balaod. Ang balaod sa Dios is atong samin nga istorya ka nato nga ikaw kini. So nahimo siyang manluluwas tungod kay siya ang ituman sa angay unta natong tumanon. Isaiah 53 verse 5 and 6. He was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on Him, on Jesus. And by His wounds, we are healed. Si Jesus, nahimo na itong manluluwas. Ganina, gitawag na ito siyang manluluwas. Karon nahimo na itong manluluwas. 2 Corinthians chapter 5 verse 21. For our sake, He made Him to be sin, who knew no sin, so that in Him we might become the righteousness of God.
Sa ato ang kaugalingon walay righteousness nga nagagikan. Ang atong kung naamang tay righteousness is as good as filthy rags. Hugaw gyapon, di gyapon katungtong sa quality standard sa Dios. Nahimot ang righteous because of sa atong pagsalig sa atong pagtuo sa Ginoo. Kini pagsalig pagtuson nga Ginoo nga gigrasya sa atuwa aron kini magamit ngadto sa iya nga paday natong i-apply kada adlaw. Gikan gyapon sa iya ang righteousness, gi-impute sa atuwa, gipasulpob sa atuwa ang righteousness ni Jesus. Unya kita nga makasala, gi-impute na to sa iya ang atong pagkahugawan, ang atong pagka makasasala, iyang lansang ibanan sa kamatayon, ining sala. Jesus cleansed us not by ritual cleansing, by wash or by washing of hands or pagpanghugas sa tiil or kanang pag submerge sa tibok lawas, but iya tang gi-sanctify pinaagi sa iyang dugo. Hebrews chapter 13 verse 12, Jesus also suffered outside the city gate to make the people holy through His own blood. Grabe ang gigamit nga pagpanlimpyo sa matag kahugawan nato. Dugo mismo ni Jesus. Kung pwede pa lang sunrox or muriatic acid. Mga bukok na siguro ito, natunaw na. Di kalimpyo. Ini mga unsaning mga cleansing agent na mga chemicals aning kalimtanan. Only the blood of Jesus Christ mao'y nakalimpyo sa matag hugaw na itong kasing-kasing. Kada adlaw hugaw bagay na itong kasing-kasing mo na kada adlaw punta mo doon sa Ginoo. Sige, fluctuate ang itong makasala ang kasing-kasing mo. Sige, pangita o sala. Kung kada adlaw puta sa tanang panahon, muduol kita sa Ginoo. Si Jesus, iyang gi-serve ang iyang kinabuhi, iyang gisilbihan. Nindot kayo nga ihimplo nga usa ka servant nga maupod ang makita sa kung tagsa-tagsa kang kinabuhi nga sa iyang pag-serve, dili lang siya lip service or dili lang siya by mouth but by heart, and iya yung gibuhat mismo. Mark chapter 10 verse 45, or even the Son of Man did not come to be served but to serve and to give His life as a ransom for many. Yun sa niya pag-serve, matag-usakan nato. Usually, mustak matunaw na ba nga, nag-serve si Jesus na ito siyang mga disipulo, iwasan niya mga tiil. But more than that, iyang kinabuhi, iyang gitugyan, iyang ibalansang at sa ibabaw sa cross, aron sa iyang kamatayon, kita mapuhi. O si Jesus is the only sacrificial offering accepted by the Father. Wala na yung mga daghan pang mga sakripisyo nga pagabuhaton. Labi na karon sa atong panahon karon, nindot kaayo. Kiniabot kayo si Jesus. Siyang nag-fulfill sa balaod. Dili na ko kayang i-fulfill ang balaod. Kaya daghan kayo requisite, daghan kayo mga pagabuhaton. Dili matuman
100%. So, ang solusyon sa amahan, ipadala ng anak, niya siya ang mahimong offering mismo para sa atong tagsa-tagsa ka mga angay na natong i-offer sa Diyos pero di man madawa sa Diyos kay mansado sa sala. Hebrews chapter 10 verse 12, but when the high priest had offered for all time one sacrifice for sins, he sat down at the right hand of God. This is Jesus Christ, our high priest. Naog siya diri para dadon ang solusyon. And then siya po yun ang mismong solusyon. Our church is dili exempted sa hypocrisy. And we are not already bound sa Old Testament nga mga oral traditions o bisan sa Mosaic law. And because we are Christians, ang law of Christ na ang magapatigbabaw sa matag kinabuhi na to. And ang pinaka-good example na to is si Jesus mismo. Dili ang mga Parisiyo. Dili ang mga matutudlo sa balaod. Kung unsa si Jesus maupod sa atong kinabuhi, mo na ang pinaka-nindot kayo nga grasya sa Ginoo nga ihatag sa tuwa. Nga si Jesus atong ma-set sa example. Dili ta exempted sa hypocrisy. Matag church walay perpekto. Nagi mga panahon nga mulikoy yung atong pagkamakasala, mo criticize ta sa uban, mo condemn ta sa uban. Makilalis, makig-away, but at the end of the day, ma-realize na ito nga bitaw no dili man day ang akong kaugaling ka-bright, kaugalingong kamaayo ang mailhan dinhi, but si Jesus magiay. And para mahinluan kita sa kahugawan, sa sala, o gilaing solusyon, balik rin kita kang Isos. Mo ni ang grasya nga kusog nga gihatag sa Ginoo sa katuwa. Every day gitagaan niya kusog nga makabalik sa iya. Kay luoy kayo mo ni grasya nga kusog nga makabalik ta sa iya. Ano gyud? Asa na lang ta padong? Pat gitagaan tag kusog niya kada adlaw nga balik gyud siya. Ngay ta pasaylo tanan ato mga palpak, mga kasalanan, mga di unta mahitabo itong kinabuhi. And para mahingpit po ang atong pagsimba sa Dios, permitang gipahimangnuan nga si Jesus permi ang sentro sa atong tagsa-tagsa ang mga kinabuhi. Siya permi ang atong central figure sa atong kinabuhi. Sa kasing-kasing. And para mahimuot ang Dios sa matag usangan nato kada adlaw sa tanang panahon, salig ta siya, tuuhan na to siya. Permitang nakakupot sa iya. Kang Isos. Hebrews 11 verse 6. Without faith, it is impossible to please God. Bisan pag-unsa kanindot ang atong ipangbuhat dinhi sa kalibutan, bisan unsa pataka successful sa atong mga profesyon ng kalibutan na, without faith, it is impossible to please God. Because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those earnestly seek Him. And Jesus is against
hypocrisy, legalism, being sanctimonious. He's against that. Eternally. Walay mga nasa kasulod sa langit karon nga mga hipokrito, mga legalist, mga sa pa ng mga moralist nga mas naglabaw ang ilang kaugalingon kaysa sa Diyos. He's always against of that. He's against hypocrisy. That is why nga siya mismong nag-andam ka natong solusyon nga, if kasala mo, for sure makasala mo. For sure, sigurado ngayon na makasala ta. Balik sa iya, may pasaylo. May pasaylo. Huwag ilaing chance siya na gayon. And this is a wonderful gift nga gihatag sa tuwa. Ining kaluwasan na siya nga itong gihangat karon, gipasalamatan, giday, gi-adore sa pagtagsatag sa kami kinabuhi. Ug bisan dinhi sa church mismo, siya ang naghari, siya ang atong pinaka-pastor, siya ang pinaka-nagdala ka nato dinhi, siya ang atong head, siya ang atong i-look up, pero siya ang atong gihangad, pero siya atong i-set as an example sa matang kinabuhi nato. And then, eventually, matang kinabuhi nato makita sa uban na, uy, dahil ng tawana. Christian ni siya. Okay. Daghan kita madungog. Uy, Christian man to siya. Anong muinom man to. Sigarilyo man to. Well, struggle lang niya. Pamahuman si Lord sa ikinabuhi. But kita, as a loving person, di kita mo hikaw sa pagpahinomdom sa atong fellow Christians na unsay aming buhaton is a professing Christian na si Jesus nagbayad sa matag kasalanan nato. Di na to sayangon ang ibayad nga dako sa Ginoo. Amen. Let's bow our heads and let's pray. Salamat, Lord, sa imong pagluwas sa matag hipokrito ng mga kasing-kasing, O Diyos. Sa pagpahumok sa matagahi ng mga kasing-kasing, O God. Sa pagbalik, sa pag-agak sa matag kasing-kasing ng Lord na saag. Sa pagpahinumdog sa matag kasing-kasing ng Lord na ligtanon. Pagpukpok sa matikasing-kasing ng Lord God na masinupakol. Imong ipakita sa mga kung sa kadako ang imong ugma. Nagkaroon, Lord, asayod mi nga dili mi worthy, O Diyos, na imong higugmaon. But dako kayo ang mong pagpasalamat tungod kay sa tanang panahon, huwag yung ka mabiya ka na mo, huwag yung ka makalimot ka na mo, huwag yung ka magmagahi ka na mo. Kanunay ka nga naa. So sa salamat, Lord, na padayon ka, nagkapandihok sa mong kinabuhi. Kung nagampo kami, Lord God, na padayon kung ka mag-aandam ka ng kusog, kining kusog, magamit na mo sa tanang panahon, sa tanang adlaw, kusog na mo tuo, mo salib, diha ka mo kusog na maghinulsol sa tanang sala, every time na makarealize kami sa sala against diya kanimo. Kusog nga mumusimba diya kanimo, kusog nga muday diya kanimo sa tanan nimong ipangbuhat sa matagsa-taksa kinabuhi. Kapo po kami, Lord God, padayon ka mga panalangin ng Apologia Gospel Church, Lord God, na ikaw, Diyos kanunay nga maghari ang imong ngalan, Lord God, maghayag, magsuwaw ang church, Lord God. Ikaw ang head, Lord God, kami ang body, Lord God, maghampo po kami, Lord God, magpalabi, gugma, Lord God, magmaay, matagusadin niyo, O Diyos. Lord, salamat sa tanang pribiliyo, Lord God. Padayon ka, O God, nga
gisimba ka namo, Lord. Ining pag-apo sa ngalan ni Kristo Jesus ng Ginoo nga luwas. Amen.